Ito seryoso na tong ikinikwento ka ha. Oo, nakikinig ako. Okay. Nakikinig ako. I want your full attention. Yes, okay. Merong at 5:30 in the morning, may tumawag sa bahay nila. Mm. Tapos parang wrong number. May ang kama niya katabi yung telepono. So nung nag-ring, inabot niyang ganun. Pagkatapos, he had a bad fall and he died. The Pod Network Entertainment. Hello and welcome to Best 10 Bets. Ang topic natin ngayon ay ang top 10 kontrabidas of all time. Ako po si Butch Francisco at kasama ko ang kontrabida ng buhay ko, Leo Katigba. Kita niyo naman ha, in character. Ito lahat ng mga villains sa Philippine cinema and television. Ang top 10, well, at number 10, ang ilalagay ko si Etang Disha. Noong araw, probably mga 3 generations, magsalita ka na. Kauumpisa mo palang, paano naman ako magsasalita? Kasasabi mo palang etang teacher, kukontray na kita? Kontrabida ka talaga. Ito si Etang Disha ay of German stock. Tapos anak niya si Panchito Alba, yung sparring partner ni Dolphy. Ito lahat ng Sampaguita movies, talagang grabe. Isa naman kasi problema kasi nga, dahil nga European features siya. German. Ang tapang ng itsura, no? Pero mabait naman daw yan talaga in person. Parang siya yung tipong pag halimbawa, magsisyesta ka sa hapon, pagkatapos hindi ka matutulog, parang may hagupit na palo ka agad yun, di ba? Hindi, tsaka nung araw, may napanood ako movie na Sampaguita nung araw, yung Maldita ang title, si Rita Gomez. So, nag-away sila ni Rita Gomez. Ang ginawa ni Rita Gomez, pinlansya yung mukha niya. So, kumbaga, talo si Insyang. Si Insyang hindi tunuloy. Ito talaga tinuloy ni Rita Gomez talaga. Tapos, nakakatakot naman talaga si Etang teacher pag makikita mo. Pero, tapos, di ba, black and white pa yung lighting niya. Pagkatapos, dramatic na dramatic. Parang kulang na lang, ipapapatay ka eh. hindi, tapos rumesbak siya. Ang ginantihan, yung nanay ni Rita Gomez, si Mia... Rosa Mia. Rosa Mia. Tapos, ginawa, sinubuyan naman ng kumukulong mantika yung mukha. Talaga diba? naman yung kapanahunan mo, ibang klase naman ang awayan noon. O diba talaga, pisikalan talaga. Oo. At number 9, si Odette Can. Uy, ang bait-bait ni Odette sa akin. Mabait naman talaga yan. Oo. Pero kita mo, yung physical makeup niya, yung the way she was born, I guess, foreigner din siya, no? Yung kanyang extraction. Di ba siya yung boses pa lang? And she can be parang, di ba, hefty naman. dating talaga, di ba? Pero si Odette magaling magsalita. She can be rich, she can be poor, yeah. she can be barubal, she can be classy. Yun. Kaya niya. Kaya Siya niya. Versatile. Hindi, kaya nga, di ba, nung nanalo siya ng urian para sa Bar Boys, siya yung strictong teacher pero judge siya dun sa, di ba, marami naman talaga yung judge tapos nagtuturo ng mga law subjects. So talagang yun, parang kontrabida siya sa estudyante, pero in the end, nakita hindi naman pala siya, she wasn't bad, yung character niya. Pero, di ba, siya yung makita kasi pag pinandilatan ka ng mata. Tapos malaki pa man din ni, ganun. Oo. Pero in person, pag masama siya makaabay, kasi I remember nung araw, guest namin sa showbiz team ko, si Bella Flores at saka si Odette Can. Ngayon, parang meron silang, nag-feud sila. Noon? Parang wala naman ako, well, not that I saw them that frequently. This was sa mga 1996, sabi kasi ni Bella. Hindi, tanungin natin si Odette. Sabi niya, from behind, Bella, it's Odette, not Odette. So, meron siyang ganon. Oo. At number 8, Rosa Rosal. Ito yung, alam mo yun, mula nung umalis ang nanay ko at nag-migrate sa Amerika. Siya yung para sabi niya, sige, ako na lang yung mami two mo. So, na-hospital ako, siya yung nagbabantay. She'd bring me balloons to the hospital. Yung talagang mahal na mahal ko. Pero napanood ko yung Aklat ng Buhay ng LVN. It was done in 1952. Parang the other week lang. I hated her. Pag si Rosa Rosal kontrabida, lalo na pag yung parang badrasta siya, na mananakit ng anak. Ibang klase rin yung ano. Meron siyang isang classic image sa isang pelikula, nakalimutan ko yung title. Talagang hawak niya yung bata, tapos nakaganon yung kamay niya. Aklat ng Buhay. Ayun ba yun? Lahat ng mga
leading ladies ng LBN, sila Tessie Quintana, Oo. sila Celia Inapin na niya. Flor, Naapin niya lahat. sila Delia Rason, sila Lilia Dizon. Lahat yan, nagbabakasyon pagka kasi for the next movie, siya wala siyang bakasyon because she has to play kontrabida to all the leading ladies. So, kumbaga siya, every showing ng LBN, lagi siya may pelikula. Hindi siya nauubusan. Pero, nung tinanong ko sa kanya siya nung araw, sabi ko, pero ano ba, okay lang ba sa inyo na parang for the longest time, kontrabida ang role mo? Sabi niya sa akin, ay nako, napagod din ako. Kaya nga, I think, dumating yung anak Dalita, Badyaw, at saka yung Biyaya ng Lupa. Kasi I think, nagprotesta na siya. Hindi na niya kinaya talaga. So, ayan, naging, lumabas talaga na, kahit na hindi siya kontrabida, magaling pa din siya. Oo. 7, Gladys Reyes. Ito, alam mo kung bakit siya magaling? Kasi for somebody who is practically, may 5 feet ba si Gladys? Para magkalapit naman sila ni Judy Ann. Palagi ko Hindi, naman mas matangkas si Judy Ann. Pwede. Oo. Di naman katangkaran na pitit, di ba? Para makapaghasik ng lagim sa mga sa pelikula. Yung listahan natin parang medyo nagtutugma ngayon, ha? Huwag ka muna magbigay ng ganyan. Kontrabida ka talaga. Magaling siya talaga. Tama. Kasi yung facial expression niya, yung maldita talaga, di ba? Tama. Di ba? Ang maldita niya. So, pero parang pinanganak siya sa mundo para pahirapan ka sa buhay. Parang ganun. yung mga manonood. Pero kasi in person, mabait siya. O yun. Naman. Ang mga kontrabida, yung malalaking tao. Tapos yung mga ang boses, mga yung mabababa. Na Sino number 6 mo? Romy Diaz. Okay. Romy Diaz. Saan ka naman? Oo naman. Diba? Oo. Ang tatang pangalan niya, Romeo, ha? Magkakapatid ba sila ni Napakito at Yes. Vic? Okay. Hindi, yung Vic Diaz, hindi. Kapilido lang nila? Oo. Okay. Si Gloria Diaz, hindi rin. Oo. Okay. So, si Iyak Diaz hindi rin. yung Gloria tsaka yung Ilak. O si Joko Diaz, sabi ko, di sa magkakapatid, sabi ko, close ka ba dun sa mga uncle mo, gaya kay Romy Diaz? Sabi ko, close naman ako. Pero sino sa mga magkakapatid ang nakakatakot? Sabi niya, yung Romy Diaz. Kahit siya, nakikitulog siya sa bahay ni Romy Diaz, pero takot din daw siya minsan. Although mabait siya. Number 5, si Paquito Diaz. Paquito Diaz, pag sinabi mong si Tito Kits, talagang kontrabida talaga. Paquito Diaz. Lagi siya, mainstay siya sa pelikula ni FPJ. Kaya lang, para mag-best friend sila, meron lang kwento na si Paquito Diaz parang ayaw ni FPJ na lumalabas siya sa iba. So, kaya lang, I had to explain na si FPJ kasi dahil siya ang bida at saka siya yung producer, pwede kahit isang buong taon hindi siya gawa ng pelikula, mabubuhay. Pero, the thing is, with Paquito Diaz, siyempre, hindi naman ganun kalaki yung sweldo niya. So, kailangan niyang sumideline sa iba. Kaya nagiging kontrabida siya sa iba. Naging kontrabida din siya sa iba. Pero lang sa akin, dahil ikaw wala ang katangi-tanging kontrabida ng buhay ko. Number 4, Max Alvarado. Si Max Alvarado, ito tango dancer, nag-umpisa. Kasi usually naman, ang karamihan naman sa mga action stars at kontrabida, usually, di ba, mga dancer sila. So, ito, pag sinabing nung araw, yung masakit sabihin, no? Baka hindi na politically correct. Para ba, pag sinabi mong yung hindi kaganda ng itsura, kamukha ka ni Max Alvarado, ganon. Pero ngayon, I don't think that will stand, no? Pero, di ba nakakatakot naman ang itsura talaga ni Max Alvarado? Because talagang meron siyang ganong demeanor. Teka sali, pag sinabihan ka, kamukha mo si Butch Francisco, na sabihin? Mabait, angelic. Wow. Kaya unfortunately, in the mid-90s, merong at 5:30 in the morning, may tumawag sa bahay nila. Tapos parang wrong number. Ang kama niya, katabi yung telepono. So nung nag-ring, inabot niyang ganun. Pagkatapos, he had a bad fall and he died. Sunday morning. So nawalan tayo ng really, really good kontrabida. Because of a phone call. Because of a phone call na wrong number pa. And at number 3, ito, you will agree with me, Sherry Hill. Si Sherry Hill,
nag-umpisa naman talaga yan, di ba, Wild Child. Ah. Meron talaga, kasi yung merong, sila magkakapatid, palibasas, yung sobrang, ang lakas ang Caucasian blood nila. May Swiss, Ah. may Spanish. Ay, siya rin naman pinakakamukha rin ni Rosemary Hill. Eh, di ba, si Rosemary Hill, when she appears in movies, very imperious rin naman yung dating. Oh, pero nag-umpisa siya, Santa Rita de Cascia. Mm. She was a saint. Nag-umpisa nung her first movie, her launching movie was against Santa Rita de Cascia. So, Parang ikaw naman, di ba, nung nag-umpisa ka, ang packaging mo, mabait. Wholesome. Wholesome. oo. Ito, bihira yung yung kagaya ni Sherry na again, pwedeng lumabas sa mayaman. At mahirap kumuha ng gano'n, ha? Ah. Yung mayaman na tama ang diction at ang grammar, di ba? Yung pagka yung patayuin mo lang siya dyan, pwede siyang talagang, alam mo, kontrabida. Kasi, Correct. kasi di ba, usually may mga kontrabida na parang magda-dialogue pero yung girl magiging gal. Yung ganong, at saka, nalalaman mo talaga yung pagbigkas ng tunay na mayaman, di ba? Correct. And Sherry Hill was able to convince people because she really spoke. Correct. She spoke well. Okay. Yung the little person, si Joe Berry. Mm. So, kaaway niya mortal yun. Oo. So, tapos biglang nabalitaan niya yung si Joe Berry na inaapi niya, nakabili ng bahay. Sabi niya, I won't be able to take this. I can still take it kung if she bought a dollhouse. Correct. If she bought a nuno sa punso. Yung mga ganon. Pero a real house. So, isang bitaw na ganon. May yung, nandun yung terror mo at the same time, natawa ka. Kasi nga, delivered in a manner na only Sherry Hill could give. Yon. So, unfortunately nga, we lost her early. Yes. Yun. And I still grieve yung niya. Dahil, kasi di ba ang ganda-ganda ng PR naman niya. Tsaka, lahat naman kasi na Eigenmans mababait eh. Di ba? So, number 2, Celia Rodriguez. Yes. Kasi si Tita Celia, given yung stature niya, height, di ba? 5'8". Tsaka ang laki na mata niya eh. Yung pag pumasok siya ng kwarto, Lilingon ka talaga. hindi, at saka mateterify ka at ma-intimidate ka. Kasi may intimidating siya. Kasi naging Balenciaga model siya. So, meron siya talagang pagpasok mo ng pagpasok. May swagger siya na Oo. Na katatakutan mo. Hindi, pero bago ako magpunta sa akin number 1, gusto ko muna maglagay ng honorable mention. Kasi ako, hindi na rin nakasya sa listahan ko. I think dapat kasama rin dito sila Caridad Sanchez. Kasi si Caridad Sanchez... Noong umpisa siya, kontrabida siya. Siya yung nang-aapi kay Charito Soli sa Malbarosa. Yeah. Hindi naman. Bago siya naging yaya, yung kasambahay, she was a nanny. Kasi lagi, di ba, sa Wanted Perfect Siya yung Mother. tiyahin na nag-aalaga ng anak. Hindi talagang kasambahay. Talagang kasambahay. Parang talagang si language in a long bago pa dumating sila Flora Gasser. Siya yung kasambahay on screen. Tapos and then siya yung naging lola na with wisdom. You know? Pero bago yan, she was the sexy kontrabida. Kasi ang katawan, di ba? Talagang may katawan talaga. Tapos minsan niya mga eksena niya nakatapis lang sa may tabi ng batis. Oo. Tapos, and then, I guess we also have to pay tribute to Carol Varga, yung nagpahirap kay Jezebel, di ba? Si Jezebel na Eda Luna, yung nakamamatay din lang. Tapos, Boy Garcia and Lucito Soriano and Celi Sabala. Parang sinabi mo na yung lahat ng sa listahan ko. Di, marami na doon. Si Celi Sabala lang, ang lungkot lang na nangyari sa buhay niya because yung last days na niya, parang she went blind. Tapos, dahil nga, yung finances nga may problema, so, kailangan siyang iwan sa bahay. Tapos, nado na yung food niya, kakapain na lang niya. Tapos, magkakaroon siya ng company sa gabi na lang pag bumatik na yung anak niya. So, it was very, very tragic. Well, I think for a lot of our senior stars, Yeah. there's a lot of tragedy in their lives. Hindi naman kasi equipped yung industry natin to really take care of the older stars. Di ba minsan nga bibigyan na nga lang sila ng tribute, nagtataxi lang sila papunta dun sa venue. Pag nabigyan ng tribute, wala na. Yun. Let me lead on to my number 1. Number 1, si
Bella Flores. I think walang tatalo dyan. Oo naman. Kasi, di ba si Bella, parang kilay pa lang. Oo. Ulam Ang problema na. mo lang, ang ano mo lang talaga kay Bella, hindi mo siya pwedeng gawing class na villain. Oo, kasi... Yung sa kanya parang middle class, pero ang ganun. Malakas yung Vargas factor niya. Oo. Pero yun na nga. Siya nga... Pero siya yung mang-aapi talaga ng sobra-sobra. Kumbaga, kung natatako ka kina Miss Minchin, siya parang, okay, kina Cruella de Vil, siya lume-level up pa doon. Oo. Ewan ko ba. Basta, pag nakita mo yung... Ayan. O di ba sa itsura pa lang, kahit nung bata siya, sa itsura pa lang ni Bella Flores, parang wala nga akong matandaan na mabait siya eh. Hindi, meron naman. Hindi, wala nga akong matandaan. Oo. Parang wala akong napanood. Parang lahat na napanood ko eh. The few... pero pagka yung mabait yung role niya, actually magaling din siya. Nakikerry din niyang mabait siya. But I think naman in person naman she's nice. Oh, bait naman. Very Oo. nice naman siya talaga. Oo. In fact, yung I have a pet cat na puting-puti siya. Ang pangalan niya Bella Flores. Parang hindi ata ako naman ata si Bella, hindi ako matutuwa na pinangalan mo yung pusa sa kanya. Because she was so pretty. Ang ganda, ang puti-puti, ang puti-puti ni Bella Okay. Flores. Saka Sige. yung mata talaga pag tumingin, di ba? Sige. Bella Flores talaga. Di ba Yung, pati pusa mo, ganun katingnan? love ko yan because in her ano nga ba nung when she died? Yung pusa mo, si Bella Flores. Buhay pa yung pusa ko. Okay. No, when she died, ako naglabas sa morgue sa kanya. And help bring her to Loyola Okay. sa Commonwealth. Oo. So, nagkaroon kami ng band. Yung Okay. anak niya si Ruby Arcilla tsaka yung husband. Naging magkakaibigan naman Okay. kami toward the end. Kasi nga, ang sabi ko, Bella Flores yan. Nung tinawagan ako, nandun siya sa Quezon City General Hospital, madaling araw, I went. Tapos hindi namin mailabas kasi hinihingan kami ng ID. Sabi ko naman, itinakbo sa ospital, magdadala ba ng ID? So, ako nagko-contribute doon sa ospital. Buti na lang dumating si Imelda Papin na, pero ibang storya na yun. Oo nga, parang lumalayo tayo. Lumayo minsan. talaga tayo. Pero si Imelda Papin, ang tumulong, isang sutsot Imelda Papin, because meron pala siyang pinapatakmong ward doon. So, nailabas namin si that's good. Bella That's Flores. Ayun. Marami ka nang na-mention ng mga pangalan. And in fact, some of the names that you mentioned na wala sa listahan ko were actually in my top 15 or top 20. Pero galaw yan ng galaw eh. Like for example, the likes of sina Paquito Diaz, sina Romy Diaz, sina Vic Diaz. Ang naging concern ko lang is medyo templated yung villain nila. That's why it dropped from my top 10. Ang number 10 ko, si Carol Varga. Okay. Si Carol Varga, she was the kontrabida na kung isipin mo parang siya yung Sherry Hill. Yung alam mo yung maganda, sosyal, kayang panindigan. But the iconic image that I would always have of Carol Varga, nakikita nyo ba yung bangs na yan? Ano yan eh, parang trademark niya yan at saka yung paninigarilyo. So when it was still more fashionable na ang villain and naninigarilyo, si Carol Varga talaga ganun siya na ganun. And she had a very tragic life, di ba? Nagkameron pa ng skandalo when her husband passed, di ba? Kwento mo. Ha? Kwento Hindi ko na natatandaan naman yung detalye. Pero ang alam ko lang, nagkameron yun ng skandalo before. But I think ang pinaka-break niya was with Lebron Films. Siya yung kumukuha sa kanya ng mga roles na villain. Pero I think there were also times na tinry ata nila na hindi siya villain. It didn't work. So parang kumbaga she was always effective making people's lives difficult. Hoy, alam mo ba, isa yan sa mga earliest kapamilya stars. Oo nga. Sila ni Vilma Santos, di Oo ba? nga. Meron silang soap opera nung araw. Oo, pero ang sa akin, she had made being the female villain an art form. Napanood naman inapi niya si Vilma sa Ging. Para nung bata ako, parang I haven't seen it in a long time, pero parang meron siyang remnant sa aking utak. Tsaka hindi, syempre, siya si Betty ng Jezebel. Ang number 9 ko, Eddie Garcia. Okay. Si Eddie Garcia, ang sa akin kasi, di ba he plays, he can play the hero, he can play the villain, he can play character actors. Pero ang sa kanya kasi, yung villain niya, yung swabe, yung akala mo best friend, pero yung pala yung sasaksak at saka magdo-double cross sa'yo. O yung parang siya yung mamanyak ng babae o magre-rape ng babae. Pero kumbaga, siya yung may mga laging ulterior motive. So, with his packaging of a dashing leading man-like role,
nandun pala yung kasamaan sa loob. And ako, believe na believe ako the way he plays it with so much flair. Now, ang number 8 ko, Sherry Hill. And to me, for that very reason, si Sherry Hill, marami siyang mga naging roles na bida rin siya. Kaya lang, I think, like Carol Vargas, she just played villainy na nakatayo lang siya doon, gagalaw lang ng konti, alam mo na ate, kasandali, hindi maganda ang pinaplano nitong babaeng ito. Kasi katulad halimbawa, yung mga ibang sine na kasama niya sina Jay Ilagan, parang kumbaga nandun lang siya yung office mate na pero siniseduce yung hero. Parang ganun lagi ang nakikita kong role sa kanya eh. But of course, classic sa kanya yung Bituing Walang Ningning niya bilang si Lavinia. Arguelles. Yung hindi ka ni Ronald Arguelles, pero si Lavinia na nang-aape kay Sharon Cuneta doon sa pelikulang yun. Yung ano yung classic line niya? Di ba meron tayo ng episode na sinasabi natin yung mga memorable lines? Sige naman, nagbigote naman ako. Pagbigyan mo na ako na ikaw. Ginusto ko ba magbigote ka? Ayoko nga eh. Hindi, pagbigyan mo na naman. You're nothing but a second-rate trying hard mustache. Hindi. Close. Number 7 ko naman, Edu Manzano. Si Edu, I mean, he's played a lot of heroes, but he's also played a lot of characters na, di ba? Anti-hero. Kasi di ba sa Minsan Minahal Kita, ang role niya, siya yung nambubugbog na asawa ni Sharon Cuneta. PX. Batang PX. Grabe yun kung paano niya mabugbog si Jasha Padilla. Kahit doon sa maging sino ka man di ba siya yung villain doon to Sharon and to Robin. So, yung sa kanya, he can be, even in a movie like Hindi Nahahati ang Langit, lagi may darkness yung character niya. So to me, it takes a very, very good actor also to play that villain in such a flashy or in a defining way. Ang 6 ko, Gladys Reyes, nasabi mo na. At saka si Gladys kasi, di ba, inapi niya si Judy Ann sa Mara Clara. Pero remember, nung nag-reunion sila sa Habang May Buhay, nandun rin siya ulit. Yung teleserye na dinirect ni Wendy Ramas, isa rin siya doon sa nang api talaga rin kay Judy Ann. Pero ang magandang kwento doon sa serye na yun, di ba towards the end, mag-umpisa yung drama, nung katapos-tapusan, di ba parang horror na siya. Ay, ito, medyo magkakapareho na tayo eh. Number 5 ko, Etang Dichel. Si Etang Disha. The thing lang with her is, a lot of our viewers probably will not remember her. A lot of her work has not survived. Pero ang natatandaan ko, pag nanonood ako ng mga sine, pagkatapos, black and white, stark lighting, makikita mo lang siya, talagang matatakot ka na sa kanya eh. Yung parang hindi mo iisipin na mabait siya kahit in real life. Ganun siya ka-effective as a villain. Hindi mo siya gugustuhin maging lola. Parang feeling ko kung lola ko siya, pagtataguan ko siya. O kung lola ko siya yung hindi ako bibigyan ng papasko. Hindi, pero gusto ko siya maging lola because siya, di ba siya usually yung lolang mayaman na matapobre. Totoo rin naman Diba? yun. So, pero ikaw kasi yung tipong magiging paborito ng matapobreng lola eh. Oo, kasi syempre marunong maglangis. Iba. Diba? Parang si Leo. Magaling ka sa ganon. Si Leo, yun ang kumupit dun sa yung kumupit ang pera mo. Yun yung tipong sisiraan mo ako na sisiraan dun sa lola ko hanggang ma-disinherit ako, no? Diba? Parang ganon. Tapos, di ba parang ang mga dialogue niya, walang hiya ka, lumayas ka. Tama. Ang susunod naman, Zenny Zabala. Na-mention mo rin siya Okay. To me, si Zenny Zabala, she's the classy villainess. She's the one who can portray rich or poor. Pero alam mo, pag lumabas siya on screen, laging she's up to no good. Number 3 ko, Princess Punsalan. Parang ang feeling ko, si Princess, marami rin siyang nilabasan naman na hindi siya kaya lang yung Selena niya became so iconic. Parang doon ko napakinig yung nauso na nakakasalubong sa kalye ang artista, tapos parang gustong sabuyan ng asido ng mga fans yung because that's how much they hated her. Doon ko napakinig yung unang kwentong ganun eh. Parang now it's more common na pag halimbawa villain sa teleserye, galit na galit yung mga tao, aawayin. Pero nung time ni Princess Punsalan, doon ko una ganun ka rabid yung reaction ng mga tao na masyadong literally namuhi sa kanya sa kasamaan niya bilang Selena. Sa akin, hindi siya villain. She was a caricature. Pero I love Princess Punsalan. I love the mother of Princess Punsalan. Correct. Mabait siyang tao. Kaya lang kasi talaga yung Selena niya was a caricature. But it was still a villain. Pero, and a villain that a lot of people... it's a villain that a lot of people hated. Kasi gusto ko yung villain, kahit paano, may gray area naman, hindi naman totally... Ito talaga, kumbaga, yung...
Oo naman. Pero yung sa akin kasi, nagmarka. In the same way na yung number 2 ko is a bit of a pairing eh. Si Yula Valdez at saka si Jean Garcia as Amor Powers and Madam Claudia Buenavista. Kasi sa totoo naman, doon sa original na pangako sa'yo, nung una lumabas naman si Amor Powers, hindi ka sigurado kung, teka sandali. Parang di ba, doon na uso yung medyo hero, anti-hero na, mabait ba siya? Masama ba siya? Now, nung dumating si Jean Garcia as Madam Claudia Buenavista, parang mas out and out yung pagkamasama. Tapos medyo dun bumait ng konti yung Amor Powers na character. Napanood ba yung nung ginawa na sila Angelica? At saka si Jody. Hindi ko na sinundan yun eh. Parang at a certain point, ang feeling ko naman I was already too old for that kind of material. Pero yung original na pangako with Jericho Matanda ka na rin nun, ha? Uy, hindi. Yung time nila Jean Garcia. Oh, hindi. No, there's a difference naman when I'm in my 20s and in my 40s. Ikaw naman talaga. Hindi, ang sobra natatawa ka lang ako, di ba ginawa ulit, di ba ni-remake? Oo. Saan si Angelica Panganiban. Oo. Tapos sabi niya, sa interview niya, tuwan-tuwa siya kasi sabi niya, biruin mo, makakasama niya si Daniel Padilla. Sabi niya, biruin mo, may soap ako, tapos si Daniel Padilla, tapos ang ending pala, sabi niya, tapos ang ginawa, nanay ako ni Daniel Padilla. Number one, we share the same choice. Siyempre. Belia Flores. Parang and I hope people get to see Belia Flores in her films. Kaya lang yun na ang problema. A lot of the movies have not survived. So katulad ako, for some of the people in my list, I'm really working more from memory. Nung bata ako, sila yung mga nagmarka sa akin. Sila yung mga kinatakutan ko. Kaya napipilitan akong matulog sa hapon. Kasi kung hindi, sasabihin nila, sige ka, papupuntahin namin si Etang Teacher. Ay mo matulog? Sige, pupunta siya dito. Siya magpapatulog sa'yo. Eh di ba kung bata ka naman, matatakot ka naman pag ganun? Hindi ako ganun kauto-uto nung bata ako. Sige, papuntahin mo si Belia Flores. Good, maghanda niya yung merienda. Di ba? Pinili ng Roberta talaga. Wala na. Kasi talaga yun ang iconic. Tapos, meron siyang earlier film, yung Apat na Taga, na with Gloria Romero. Well, Semi-villain lang naman siya doon. Pero let's put it this way. If you notice, walang nare-restore na Sampaguita because most of the Sampaguita prints are gone. Nasa kanila. Oh, hindi. Pero, when I say gone, either hindi yan kompleto or ang sama-sama na ng kondisyon ng prints. Kaya hindi. I was talking to Sina Betchay before eh. That was really the problem with Sampaguita. That's why they're preserving the video copies. For the people watching, you have your own lists and I guess depending kung anong edad nyo, ang mga listahan nyo will be dependent also on the movies or the TV shows na napanood nyo. So yung sa amin, kung meron kayong mga pangalan na napakinig dito, hopefully, at some point, madadaanan nyo yung pelikulang ginawa nila kahit hindi kagandahan ng kopya. Pero sana makita nyo rin para makita nyo rin na kung ano yung mga nakita namin sa kanila. Okay. And with that, talaga naman in this world, hindi man lahat ng tao mabuti, hindi lahat masama. So parang may patutsada na naman na dadating yun. So, yun na nga, talagang kailangan dapat malaman nyo at ma-distinguish nyo the good from the bad. Anyway, maraming salamat. Kahit namang ganyan ka, kahit kontrabida ka sa buhay ko. Oh. Kahit nabuisit ka doon sa mga bigote na nakatituloy yung huso ko. Karma is real. Okay. Anyway, maraming salamat sa sali sa amin dito sa aming episode ng Best 10 Bets. So ang mga magkakontrabida sa kanya-kanyang buhay, ito po ang villain na si Butch Francisco. Hindi naman. At least, sana naman nasa number 1 ako sa iyong listahan. Oh. Doon naman lang. Number 11. Sama naman. At least magkokontrabida man lang ako. I want to be the best. Okay. Sige. Okay? Parang Best 10 Bets. Okay. Anyway, Butch Francisco and Leo Katigbak. Maraming salamat po. Till the next edition of Best 10 Bets. At mabait na siya by then. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.